Simula po bukas, istrikto nang ipatutupad ng Interagency Council on Traffic ang nose-in, nose-out policy sa mga provincial bus terminals sa EDSA para huyan maibsan ang traffic. At kaugnay po niyan ay makakausap naman natin si MMDA Chairman Tim Orbos. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Orbos. Si Connie Season po ito. Hi, Ma'am Connie. Rafi, magandang umaga sa inyo. Ano po ang una-una parusa na ipapataw po sa mga bus company na hindi susunod sa ganitong bagong pulisiya na ito? Magkakaroon po sila ng unang-una ho since this is also an LTFRB joint cooperation with LTFRB under the Interagency Council on Traffic. Ay out of line ho sila pagka pumasok ho sila at the time na hindi sila dapat pumasok. And having said that, there will be also other penalties at obstruction. Lalo na po ako pagka nag-nose in, nose out sila at saka ako nagbababa ng mga pasahero, yung mga taxis in their terminals or yung mga private vehicles as well. So, ito? This is a combination of several panukala na pinapapatupad po namin bukas at pinag-usapan ho namin with the bus operators themselves nung isang araw po para ho matulungan yung ating traffic na kapaskuhan. Pangmatagalan ho ba itong polisiya na ito o ipatutupad lamang during the Christmas season? Ang tingin ko po ito, yung nose in, nose out po, that is definitely pangmatagalan po yan. It's not just in Cubao, but in the whole of EDSA. Yung pong no loading and unloading, that is also the whole stretch of EDSA na tuloy-tuloy naman ho dapat yan. Yung pong pinag-uusapan na select hours na may ban on pagpasok sa EDSA, specifically in areas na nandun yung mga terminal nila, from 6 a.m. to 10 a.m. Well, ang agreement namin dyan, let's do it Christmas, and if it's really helpful, then we will enforce it for the long term. Okay. Even that mayroon naman alternative dapat yung mga bus companies natin. What was your assessment kanina po sa inyong dry run? Naging effective ba ito? Ako po, naging effective talaga. Yan po, doon natin nakita na talagang hindi naman ho sa lagi natin sila napapagpintangan, pero talaga hong dapat yung mga terminal should be at extreme points of EDSA or extreme points of Metro Manila, if not po sa labas. Talagang we're talking here of about 8,000 buses na nandito po sa Metro Manila, and any reduction of those buses will greatly reduce traffic po. Actually, ang report din po sa amin ng aming kasama na si Maki Pulido kanina ay naging maganda rin naman ho itong dry run ninyo. At in fact, lumuwag nga ang trapiko dahil dito sa pinatutupad ninyo. Kamusta ho? Ano ang pakikipagtulungan ng mga bus company sa EDSA na may mga terminal ngayon dito po sa bagong policy? Well, Mama, I would have to say na nagulat din ako that they're very cooperative. It just goes to show that siguro, it's a matter of talking to them and they understand na may problema talaga tayo if we don't help each other. So, papasalamat po ako sa kanila na intindihan nila agad at they cooperated po. At correct me if I'm wrong, but we have 26 na mga bus terminals po along EDSA. Correct po ba yan? Yes, ma'am. No, ma'am. 26 dito lang po sa Cubao. Oh, Cubao pa lang? We're only talking sa Cubao pa lang po yun. Ilan ho ba? 46 ho ba yan? Tama ho ba? Mga around that? Mga ganun po. I don't know exact number, but around 40 plus po yan. Oh, yan. So anyway, with this number na napakarami ho talaga along EDSA, ano ho ba talaga ang magiging pangmatagalang solusyon? Because there are suggestions before na talagang tuluyan ng alisin itong mga bus terminals at ilagay sa iba pong lugar. Ano hong update natin dyan? Ma'am, meron ho talaga naman tayong napirmahan na batas na kung saan dapat talaga may ilipat ng mga provincial bus terminal sa labas po ng Metro Manila or din na nga sa tabi, sa outskirts. And ang inaantay na lang po natin yung sa south, saka southwest, we're talking of about 18 months prior to matapos po yung mga terminals na yan. And then po yung sa north, pinipili na ho kung saan. May napili na akong lugar. So it's a matter of undergoing po yung proseso ng gobyerno para ma-realize na po yan, and then yung construction. So this will take a little more time than yung 18 months doon sa south po. Mga more or less, ano ho ang timetable natin dito, sir? Yung pong mga integrated terminals natin, I would say realistically, sinabi po nila 18 months, siguro baka pinasyalan ho namin yung mga terminals, mga lugar na yan. Mukha hong hindi nila, pasensya na baka hindi nila humatapos yan.
I think siguro realistically 2 years po. 2 years. So 2 years, ito munang nose in, nose out, no? Ang ating pong tinitingnang makakatulong for now. Opo, kasi hindi naman kanila yung EDSA. So they should not make it doon sila umiikot, doon sila nagpasabante. So Oo, tama. nakakakosto talaga ng traffic yun. At talaga ho naman na matagal na ang pagdurusa ho ng maraming iba pang mga motorista dahil po naman din sa kanilang paghambalang. Maraming salamat po sa inyo, Chairman, sa inyo pong binigay sa aming oras. Yes, ma'am. Salamat po. Yan po naman si MMDA Chairman Tim Orbos.